Ito, pag-usapan natin yung nangyari sa ating mga ka-OFW dito sa Qatar, na sila po ay nag-protest rally sa harap ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar. Ngayon, sila po ay dinampot, kinulong. Dahil nga, itong ating mga ka-OFW is naudyukan po ng mga kapwa DD-shit. Dahil sa pag-uudyok ni Maharlika na desperada na, napatago-tago na, sa palibhasa, desperada na, ang lola ninyo, nandamay pa ng mga ka-OFW. Ito namang mga utu-utong OFW, mga nagsipagsunod naman. Uunahin natin. Sabi nitong desperadang babae na ito, mag-zero remittance tayo, sabi niya. Ang mga utu-uto, nagsunuran naman po, zero remittance. Nagtagumpay ba? Hindi. Magsi-zero remittance kayo, 1 week. Ano magiging epekto niyan sa bansa? Wala. Pagdating ng April 5, lahat kayo padalahan ng pera. Eh di ganun din. Kung kayo ay magsi-zero remittance, sagad-sagarin nyo na. Isang buwan, isang taon, sa 2028, o pag nakalabas na si Digong. Ganun may epekto. Pero yung 1 week lamang, pagkatapos ng 1 week, April 5, bibiglain nyo yung padala. Eh di ganun din, pasok din sa isang buwan. Kayo talaga nag-iisip. So ngayon, again, nag-udyok na naman itong si, Maharlikang, itong gaga na ito na desperada na mag-rally daw sa birthday ni Digong. Sa iba't ibang panig ng mundo. Ito namang mga uto-uto, ayun po, nagsipag-rally. Hindi na inalam kung ano ba ang batas, kung sa amang bansa sila. So, eto na nga, itong mga taga-Qatar na mga DD shit. Nag-rally po doon sa Qatar, sa labas ng Embahada ng Pilipinas. So, ayan, hinuli, dinampot. So, nagkulasan po, nung pinaguhuli, mga nagkulasan, 17 ang hinuli, 17. Kasi di nag-iyakan. Kasi iniwan sila ng mga kasama nila Iniwan po sila ng mga kasama nila, so nag-iyakan sila. Nawala yung mga kasama nila. So eto na. I-check po natin doon sa Ministry of Justice ng Qatar kung ano yung penalty na kakaharapin nitong mga OFW natin. Nabasa natin po sa mismong website ng Ministry of Justice portal. Sila po ay makukulong from hindi bababa sa 3 months at hindi lalagpas sa 6 months. At ang penalty, sila po ay magbabayad na hindi bababa sa 10,000 at hindi naman lalagpas sa 50,000 Qatari riyal. So, yung happy birthday ng March 2028, March 28, 2025, naging kalbaryo, naging dulubyo, naging sumpa po dito sa 17 OFW na ito. Imbes kasi na manawagan, na ipagdasal yung mga lawyer ni Digong na maidepensa nila itong si Digong. Ang ginagawa po nila is protesta dito, pambabastos, pagmumura, pagbabanta, panggugulo, puro na lang po kahihiyan ang dinudulot ng mga DDS na ito. Yung kahihiyan na ginagawa nila sa labas ng bansa, ay sa loob ng Pilipinas, dinala pa sa ibang bansa. Ayan tuloy ang kinahinatnan. Hindi man lang naisip ng mga ka-OFW na ito na nag-aral naman sila, ba't ang bilis nilang maloko? Ang hirap-hirap mag-apply sa Pilipinas. Ang init-init, mamasahe ka,
Pagkain mo pa, yung pagod mo pa, balik-balik ka pa sa agency para makapag-abroad ka lang. May placement fee pa yan, medical pa yan, lahat na ng gastos. Ang tagal-tagal mo pa naghihintay, may 1 year, may 2 years. Dahil ang gusto mo is masuportahan mo yung pamilya mo. Nung nakapag-abroad ka, nakalimutan mo. Ang sinuportahan mo, si Santo Rodrigo. Nagbida-bida. Nagbida-bida po sa ibang bansa. Feeling naman nila untouchable sila. So, ayun na nangyari. So, ano ngayon ang gagawin? Tutulungan ba kayo ni Digo ngayon? Ang tanong. Tutulungan ba kayo ni Sarah sa tingin nyo? Malamang hindi. Mga busy yan sa kaso ng ama niya. Sinasabay nyo yung mga sarili nyo doon sa mga tao na yun. Yang pamilya na yan, maraming pera yan. Kahit habang buhay po sila manirahan sa labas ng bansa, kaya nila mabuhay. Malalim po ang balon nila. Bilyon-bilyon. Kaya nilang magbayad kahit 1,000 lawyer. Marami silang pera. Nakikipagsabayan kayo. So, ano ngayon ang nangyari sa inyo? Nakikinig kayo kay Desperadang Maharlika na patago-tago, na tambak-tambak ang kaso. Na ngayon palipat-lipat na ng bahay, palipat-lipat ng tirahan, hindi mapakali. Bakit? Dahil ang NBI po humihingi na ng assistance sa Interpol para masugpo po itong mga Pilipino abroad na nagpapakalat ng fake news, yung may mga warrant of arrest. At may isa dyan na sa opinion ko ay si Maharlika nga, 2 na po ang warrant of arrest niya. Yun ang pagkakaalam ko. Kaya itong si Maharlika palipat-lipat na ng tirahan. Hindi nyo na yan makikita dun sa yung dating bahay niya, di ba? Yung dating, ang ganda-ganda ng background niya. Wala na yun. Hindi na siya makakauwi doon. Baka damputin po yan. Baka damputin yan na parang tae. Nagpapaniwala kayo dito sa bruha na ito, desperada na po ito, nandadamay pa ng mga OFW. Ito naman mga uto-uto na ito, iiwan yung trabaho nila, iiwan yung mga alaga nilang bata, yung matandang alaga nila, magpapaalam sa mga amo nila para lang makapag-rally. Gagastusan pa nila, pamasahe, gas, pagkain, para lang mag-rally. Napauwi nyo ba? Ang tanong. March 12 pa, dinala si Digong sa ICC. Kakarali nyo. Buong mundo. Napauwi nyo ba? Instead na bring him home, bring them home na ngayon. Nauna pa kayo ngayong uuwi kay Digong. Nauna pa tuloy na uuwi itong 17 na OFW kay Digong. O kailan ba tayo matututo? Kailan tayo matututo? Hindi nag-iisip? Ang sinusunod nyo, yung desperadang nagtatago, si Maring Harry Roque na nagtatago, o sino pa? Si Sasot na tambak rin ng kaso. Si Banat Bay na tambak din ng kaso. Isama nyo na si Rosalinda rin na tambak ang kaso. Puro fake news 2022 pa, hanggang ngayon, wala pang wala pang nangyayari dun sa mga pinagsasasabi nila. Buti pa naman itong mga PBBM. Isang rally lang, impeachment kay Sara, nakarating ng Kongreso, Senate, ayun, nasa korte na. Ihihiring na sa Senado sa June. Yung ibang kaso, nasa Supreme Court na. Ganun dapat. Hindi yung walang kakwenta-kwentang rally. Tapos hindi nyo pababayaran yung mga dumalo. Ginugulangan nyo pa, tinatakasan nyo pa. Kawawa yung mga matatanda. Ito ang gusto ng mga didilis na ito. Ganito yung sinusuportahan nila. Susuportahan nyo, kayaman-yaman yan. Sino ba nagsimula ng lahat na yan? Si Digong. Hayaan nyong isolve niya ang problema niya. Ba't kayo
nakikidamay dyan. 'Di ba?